po pag-aaralan po ngayon sa umaga ito po ay tungkol po sa ang kagandahan ng pagiging o belonging sa ating Panginoon. So, narinig na ba niyo yung sabihin ng sense of belonging? Yung parang sa iyo ito akin ito. Ganang bagay. Tignan natin. So, sa umaga ito, ang nais ko sanang iparating sa inyong lahat yung kahalagahan ng deep feeling na pagtanggap, pagpapahalaga na connected tayo sa bawat isa. Connected na sa pamilya natin, sa gawain natin, at sa kongregasyon natin, sa lahat, sa Panginoon Diyos. Nagawa natin. Ito po yung buhay na sinasabi natin dapat nandun tayong lahat This is the kind of life that we all need to fit in. That we all need to know what is need to belong to somebody. I am belong to this. I am belong to that. Dapat na lang natin yun. Yung belonging sinasabi. Sense of belonging. So, first of all, maunawaan natin na all of us are belong to God. Kasi ito na hindi naunawaan ng tao ngayon, sa panahon ngayon. So, ang akala nila is they are just somebody. But all mankind today must learn that we need to know and we need to understand that all of us belong to God. Sa Panginoon tayong lahat. Sense of belonging. So meron tayong mga sense of touch, sense of hearing, itong mga bagay. Pero yung sense of belonging na tinasabi, from the biblical perspective, itong sense na to is fulfilled most fully in Christ and His Church. Ang grupo ng tinatawag natin na belong sa Roman Catholicism, they are remembering the sacrifice of our Lord yearly. And today, sabi nila nabuhay na si Kristo. Sunday daw. So taon-taon ng April si Kristo ay namamatay at si Kristo ay nabubuhay. Because they do not understand the sense of belonging. Kaya po ganun nangyayari. So, di ka na natin 33.5 years old ang ating Panginoon nung siya po ay namatay at muling nabuhay. Matagal na sa panahon. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, so we, being many, marami tayo, are one body in Christ. Kaya sabi niya, we belong to one body. All of us in the Church of Christ belong to one body. So, kung titignan natin, we belong to individually members as one another, bawat isa sa atin na binabanggit. Sinabi rin ni Pablo sa Ephesians chapter 2:19, now therefore, you are no longer strangers and foreigners. Why? Why we are no longer strangers and foreigners? Because we belong na sa isang lugar na ito. We already belong to the household of God. Sabi niya rito, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. So maraming hindi rin nakakain tungkol sa santo. Saints. Mismo adik na yun, gusto pa nila gawin santo. Hindi na nyo. Maraming dito na understand what is the meaning of saints. Saints is belong to God. Yan ang ibig sabihin ng saints. And those who are in the churches of Christ, those who have been baptized, those who continue to na nagsisikap, maging mabait, maging mabuti, maglingkod sa Panginoon, they are called saints. It's not just somebody na sinasabi nito mabait, ganito mga bagay na ganito, marami natulungan, no. Not because mabait ka, marami ka natulungan, you already belong to God, no. Hindi po yun ang ibig sabihin. God designed us not to live in isolation but to thrive in loving, pagsikap na pagmahal, suportahan ang relasyon. So we don't belong to the church. Dapat tayo suportahan natin ang iglesia. Support one another. Magsuportahan tayo bawat isa. The same way, katulad ng mag-asawa, nagsusuportahan bawat isa yan. And we are the wife. We are the wife of Jesus Christ, our Lord. Because Jesus is the groom and we are the tinatawag ng bridesmaid kung tayo ikinasal kay Kristo. Kaya we belong to Christ. Dapat ito suportahan, mahalin ang relasyon natin sa ating Panginoon. So yun po ang pinakatotoo na ibig sabihin ng sense of belonging. Parang ito, di ba? Pag-aari mo ito So alam mo kung paano pag-ingatan. Buhay mo, pag-aari mo.
dapat alam mo paano pag-ingatan yan. But if you don't understand that your life is belong to God, you will not learn how to ingatan ang buhay mo. Hindi mo talaga matututunan yan. Kasi nasa isip mo, akin ito eh. No. Binigay sa'yo ng Diyos yan, but you still belong to God. We are still belong to God. Tandaan natin yan. There is no greater comfort than knowing we belong to our Creator. Ganda. Nung nasa camp kami, 4 days kami doon, ayan, pagod yung mga young people. Pagod din kami lahat. Pero nakita ko yung mga bata, masaya, ganito mga bagay. Sabi ko doon natin, gala ako sa bundok, mag-isa lang ako. Then, overlooking mo ba ako? Sabi ko, all these things belong to God. Nung pumakyat na ako, maahawan ako, nakita ko na yung mga bata, ang dami nila. Tinan mo mga Panginoon ng anak mo, sabi ko, dami. Natin. So, He made us, called us, and loved us with everlasting love. Makikita mo yung pagmamahal. Nakita ko nga yung mga facilitator natin sa Twin Wheel. Mga young people natin. Panguna ni Romel, Lauren, at sama ng iba. So, nandito, ito na ginawa sila doon para doon. Imagine mo, 10 lang sila. Pero nagampanan nilang lahat ang tungkulin. Tinawag sila para doon. At minahal na sila ng Panginoon para gawin ito. Nakita na natin. So, ipinakita nila ang kanilang pagmamahal sa gawain because they understand that they belong to God, not to themselves. Pinakita nila. Sabi ng Panginoon, napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahan loob. Tingnan niyo po, kapag naunawaan natin that we belong to God, dapat naunawaan natin na mahal niya tayo. At dapat ito makita natin pagsilapit dito niyo. Tingnan niyo po mabuti. God lumapit sa iyo na may kagandahan loob. Why? Bakit siya lumapit sa iyo na may kagandahan? Because God knows that you belong to me, sabi ni God. You are mine. You are my children, sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, lumapit siya. Nakagandaan ang loob. So kung titignan natin, we belong to our Creator. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo sa mga patay. Binuhay tayo muli nung tayo na bautismoan eh. Umagay na tayo. Kanina napataan kami doon, sabi sa plaza ng San Mateo. Daming tao. Nung ilan nilang tinanggal na yung ni Kristo, nagpalakpakan sila. Buhay na si Kristo, sabi nila. Tinampal natin si Kristo. 33 AD pa. 2026 AD na tayo. Tinan mo. Kasi they do not understand. Hindi nila maintindihan eh. Kaya dapat na yung mga kapatid, we belong to God, we need to share to them. Turuan natin sila dapat eh. We are not here to condemn them. Kundi turuan natin sila na mali ang kanilang pangunawa, pananaw. Magda kami natin nila sa harapan ng kotse namin, ang kotse ng Panginoon na ginagamit namin. Sabi doon, Brother Danny, preachers. Alagay doon, timitingin sila. Yan ang mo. So, isang bagay na maunawaan ng tao. Sabi niya, sa isang manang hindi masisira at walang dungis at hindi kumukupat na inilaan sa langit para sa inyo. God knows that we belong to Him. Kaya naglaan na siya ngayon. Ito na. Naglaan siya para sa iyo. Meron siya something for you. Something for all of us. Na ito inilagay ng Panginoon. Because God knows you belong to me, sabi ni God. Pero kailan natin maunawaan at we belong to Him? Dapat yung maunawaan natin. Yung nasabi, but how? And why do we belong to God? Yan po. Paano nga ba? At bakit? Yan na natin isa-isa. We belong the creation. Nasa sinapupunan pa lang tayo. Parang
sabi nga ng Diyos, kung sino tayo at kung ano tayo, create tayo in a beautiful sense. Because God, you belong to me, sabi ng Panginoon. Kaya create tayo, napakagandang nilalang. Kompleto tayo. May hininga, may puso, magmamahal, ng mga bagay na gano'n. Hindi tayo ginawa ng pagkakamali. Katulad ng sinasabi ng mga single mom na nabuntis noon, biglaan. Mali kasi, pagkakamali lang ito. Is the mistake na nabuntis ako? No. Wala pong ginawa. Wala pong nabuntis ng pagkakamali. Tandaan niyo po. May nakilala namang babae na tutulog lang nabuntis. Wala naman, di ba? Kaya po. You were made on purpose and for a purpose. Ginawa kayo dahil may dahilan at para sa dahilan. Anong dahilan? Ba't ka ginawa? Anong dahilan? Ba't ka nandito? Dapat yun maunawaan natin. Kaya sabi ng Biblia, Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Babae at lalaki. Pero hindi maintindihan ng mundo. Kaya meron silang LQBT pa tinatawag doon. May tinatawag tayo na ibang ang tawag doon yung kitang mundo natin, bakla at tumboy. It is walang ganun. Babae at lalaki lang. Only male and female just belong to God. Kaya dapat turuan din natin yung mga kaibigan natin ganun na alanganin ang kanilang gender. Diba? So, Psalm chapter 100 verse 3. Know that the Lord is God. It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Kaya mga magulang, tignan niyo paano kanlungin ang mga bata. Paano kanlungin ang mga baby. Diba? Titignan niyo po. Si Diyos ang gumawa niyan. Mga baby na ganyan. Although tayo ay instrument, dinigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na mamunga ang bawat isa sa atin. Sa pamamagitan, tinatawag natin ng mga sistema na ginawa ng Panginoon. May egg cell, may sperm cell na nabubuo ng tao. Pero Diyos ang humuhugis noon. It's not us. Diyos ang humuhugis sa sinapupunan ng mga magulang, ng mga nanay, ng mga ganung bagay. Binabanggit. Sabi niya sa Isaiah, but now thus is the Lord who created you, O Jacob, and who formed you, O Israel. Sa Jacob muna, at tapos sa Israel. Sino nag-form sa inyong lahat na nandito? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayo matakot. Kapag tinubos ko na kayo, tinawag ko kayo, sa inyong mga pangalan, akin kayo. The Church of Christ is belong to God. We belong to God. Titingnan natin in Acts 17:28, for in Him we live and move and have our being, as also some of your own poets have said, for we are also His offspring. Tingnan niyo po, tayo ay anak ng Diyos. Tingnan niyo po, tayo ay anak ng Diyos. Dinanapak ng God. Po, na binabanggit. Pangalawa, we belong by redemption. Jesus did not just save us. Hindi lang niya tayo niligtas eh. He claimed us. Hindi lang niya pa tayo niligtas. Hindi lang pa siya namatay sa krus eh. Why he died on the cross? This is something that people do not understand. Hindi na maintindihan to eh. Kala nila namatay si Kristo para sa mga kasalanan. No. Namatay si Kristo para sa kasalanan ng mga tao. Gusto niyang kunin yung mga tao nagsakripisyo ng mga tao sumunod sa kanyang mga utos. Ang sabi ng Panginoon, di ba? If you love me, keep my commandments. Sabi ng Panginoon. Akala nila namatay si Kristo para sa lahat. Hindi. Namatay si Kristo para sa mga makasalanan sumusunod sa Kanya na nagbabagong buhay. Kasi pag hindi ka sumunod kay Kristo, hindi ka niya tinubos. Hindi ka niya mag-claim. Why? Kasi marumi ka eh. May kasalanan ka eh. He cannot claim you. Hindi ka niya mahahawakan. Kaya nung tayo nalinis ng bautismo, nahawakan ka na. Ito na, akin ka na, anak. Akin ka na. Sabi ng Panginoon. Binabanggit doon. We are His and we are His possession. Dapat tumunawaan din natin namin.
Pag-aari tayo ng Diyos. Hindi na ikaw. Pag-aari tayo ng Diyos. 1 Corinthians 6:20, ang sanabi, for you were bought at a price, therefore glorify God in your body. Tingnan niyo po, ang linaw na po, glorify God in your body, in your spirit, which are God. Po, buong pagkatao mo, ang sinasabi ng Panginoon, because man consists of body, soul, and spirit. Ano po? Katawan, espiritu at kaluluwa mo sa Panginoon, lahat yan. Yan ang dapat natin mo unawaan. Sabi niya sa Titus chapter 2, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Pag-aari ka na. Tingnan niyo po. Sa Diyos ka na eh. Kung pag-aari ka ng Diyos, iingatan ka niya. Kung pag-aari ka ng Diyos, wala kang magagawa. Dapat kung anong gusto ng Papa nito, pag-aari mo, di ba? Pwede mong ibato. Pwede mong itago. Pwede mong linisin. Yun yun. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, magpasakot tayo sa Diyos. Hindi tayo kukontra. Hindi tayo tinasabi natin na, gusto ko to, no. Sabi na, di ba, you must live according to God's will. Sa kagustuhan ng Diyos. Yes, God gave us a right to choose. Binigyan tayo ng sarili pagpipili, bigyan tayo ng sarili kalooban. But we all need to understand, without Jesus, God will not be able to claim you as His. Hindi kanya pwedeng kunin o ariin na bilang Kanya kung wala ang Panginoong sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi niya, no po, Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to His riches of His grace. Revelation 5:9. And they sang a new song, saying, you are worthy to take the scroll and to open the seal, for you were slain and have redeemed us. Pinatay ka at tinubos mo kami. Sabi niya, to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation. Tignan niyo po, sino yung tinubos? Yung mga taong sumusunod kay Kristo. Po. Kaya sabi niya, we belong to a family. Ano? A family. Diba? Di pamilya tayo. Kaya tayo may mga apelyido. I belong to ganito, Bianang clan. I belong to ganito, Santos clan. I belong to ganito. Diba? Mga ganun bagay. The church is your forever family. Ito dapat ang hindi makalimutan ng Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano nawawala eh. They do not understand where they belong. Dapat maunawaan mo na you belong to the family. Kailan? Forever. Forever tayo. Doon ang family natin. Who put me in this family? Tignan niyo po, Romans 8:15, 1 John 3:1. For you did not receive the spirit of bondage against the fear, but you received the spirit of adoption. Kaya tayo nakatawag ng Ama eh. Tignan niyo po, at sabi sa Tagalog, matdan ninyo kung gaanong pag-ibig ay pinagkaloob ng atin ng Ama. 1 John 3:1, upang tayo ay mga tawag sa mga anak ng Diyos. At tayo ay gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagkat siya hindi nakilala nito. Sino hindi nakakilala si Diyos sa sanglibutan? Wala. Ang hindi naintindihan nila paano makilala ang Diyos. Hindi lahat ng tao sa mundo sumusunod kasi. Yun yung ibig sabihin dito ni Juan. Kaya sabi niya dito, di ba, hindi tayo nakikilala sa sanglibutan. Ang ibig sabihin, hindi na tayo kilala ng mga gawa ng masama dahil nagbago na tayo eh. Kaya sabi niya, sapagkat hindi na nakilala nito. Ito yung binabanggit doon sa atin ng Panginoon. Kaya dapat po mga kapatid, we continue to glorify our God in everything that we have because we belong to His family. Ang pamilya ng Diyos ay matuwid, malinis. So manatili tayong matuwid, manatili tayong malinis sa mundong ito. No matter what circumstances we are facing, no matter what serious
sacrifice, what serious trials do we have? Ano po, sabi niya, no? Ephesians 2:19, kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Yan ang pag-aari ng Diyos. Yung sambahayan niya. Yan ang nasa tinubos ng Diyos. Hindi yung sanglibutan. Kaya kapag ang isang tao ay wala pa kay Kristo, hindi ka pa tinutubos ng Kristo. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na maituro natin yan sa ibang tao. Marami kasi naliligaw pa hanggang ngayon. Katulad kanina umaga sabi ko nga nakita ko, napakarami pa rin pala. Therefore, as we have opportunity, tingnan niyo po. Hindi po, ito yun eh. If you understand that you belong to God, malalaman mo yung oportunidad eh. Opportunity mo, paano? Gumawa ng mabuti sa lahat. Diba? Especially sa kapatid mo ngayon. Kaya yun, why? Because we belong to one family. Eh, kapatid na wala ka, puntahan mo, o sabi mo. Diba? Kaibigan mo, hindi pa Kristiyano, turuan mo, mag-share ka dito ng balik ng Bible word, mag-share ka sa kanila ng mga blessing. Ganoon ang dapat natin maunawaan. Sabi niya, belonging means we are not just saved. Yan niyo po. Hindi lang tayo nakaupo sa iglesia. Hindi lang basta tayo lagi nag-worship linggo-linggo. Belonging to God because we are sent. We were sent by the Lord. Paano? Saan kayo padadala? Yung pinabanggit natin kanina. Diba? Doon ka pinadala eh. Pinadala ka sa bahay mo na hindi pa Kristiyano, sa asawa mo, pinadala ka sa kaibigan mo, sa classmate mo. Ayun ang ibig sabihin na binabanggit. Sabi niya dito, 1 Peter 2:9, natin mga scripture na isa na yan. But you are a chosen generation, a royal priesthood. Tayo po ay pari na naglilingkod. Kita mo yung isang pari, hinahalikan pa yung paa, habang hinahalikan daw niya yung paa ng mga biktima ng naisip daw niya, parang nagbubulungan, sabi daw, nagbubulungan yata sa kanya. So, tinan niyo po, it is mali. Hindi na nga malugan na priesthood tayo, halikan ko na yung paa mo. Hindi, pwede yun. Wala tayong ganoon. Hindi literal na mangalik ka ng paa. Sabi ni Kristo, I will show you the example. Nagpakita siya ng example ng paano magpakumbaba, ng paglilingkod sa kanyang disipulo. Yun ang ibig sabihin, ang paglilingkod natin is magpakumbaba tayo. Hindi kailangan literal halikan yung paa. Pinaita lang ni Kristo yun. Hindi dapat gagayahin. So yun ang mga namamali. Ano po? Kaya sabi niya, his own special people. Sino yun? Sino yung special people? Those who belong to God. Ikaw yun eh. You belong to God. Ikaw, napaka-special mo sa Diyos. Diba? Sino nga, napaka-special mo? Of all the people, kunyari ka nag-isa ang Kristiyano, you are the special. Kaya sabi ng Panginoon, upang ma-proclaim mo. I-proclaim mo ngayon. Ano yung proclaim? Ipahayag mo. Ano yun? Ang pagpupuri sa Kanya. Tinawag ka niya sa dilim eh. At nilagay ka sa liwanag eh. Tinan niyo po. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, ikaw yung liwanag. Sabi niya doon, for you are His workmanship, manggagawa. Riniit tayo ng Panginoon. Ayan, napagawa ng mabuti, ang bagay na ganito. At sabi niya, ito ngayon, liwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Tinan niyo, tayo ay ililiwanag. Nakita na lang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kapag ipakita ng tao magbuti ka, niluluwalatin nila ang Diyos eh. Napakabait naman ninyo. Nakita nila, di ba? No, si God. Tinan niyo po. Kasi lahat ito ay galing sa Diyos. Kaya yun ang bagay na ganyan. Sabi niya Pablo ngayon, kaya ningay mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanik o nakikiusap o paano ito, pinataas ang Diyos. Pamamagitan namin kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y maipagkasundo sa Diyos. Tingnan niyo po. Sino magsasabi sa kanila? Uy, maipagkasundo ka sa Diyos. Sino magsasabi sa kanila? Ang Diyos bababa?
Ang banal na Espiritu? No? Sino? Tayo yun eh. Ikaw. Why? Because you belong to God. You will send by God. You will redeem. You belong to the family. Kaya sabi niya, ikaw yun. Kaya dapat ng mga kapatid, yung mga hindi natin kilala pa, ay makakilala nyo na hindi pa Kristiyano, hindi pa nabautismuhan. Sabihin niyo, magkasundo ka na kay Kristo. Napakalaga nun, ng kapatid. Diba? Kaya sabi niya dito ngayon, we belong in glory. Ito yung maganda eh. Tignan niyo po. No? Sabi niya, the joy of belonging does not end here. It leads us home. Yun yun. Mamatay ka ngayon sa mundong ito, ando pa. Diretso ka doon sa ligaya. Yun yung glory. Yung mga mapakay ng ito. Kaya sabi niya, but where is home? Sabi ko nga sa namatay na asawa ni si Sister Light, namatay ka pa na si Buboy. Nasa tahanan na, si Buboy. He was home. Yan po, hinihintay ka na lang doon, sabi ko sa kanya. So, ulitin na natin. Sabi ni Papa, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Pansinin niyo po. Ano ibig sabihin? Kung iintindihin niyo po, di ba? Yan niyo po nasa langit. Mula doon, hinihintay naman natin ang tagapagligtas. Tingnan niyo po. Ito yung sinasabi na sa paraiso. Di ba? Pag namatay ka, nandito ka sa kaluluwa, naghihintay ka pa eh. Hindi ka basta diretso akyat ng langit. Tingnan niyo po, yung kasi yung mga isip ng mata na, pag namatay ang tao, akyat na ng langit. Wala. Ito yung sinasabi ng Panginoon nyo, na naghihintay naman natin ang tagapagligtas. Hindi hintay pa. Kasama doon. Tayo nasa buhay sa mundo, hinihintay din natin ang Panginoon. Yung mga nasa paraiso, hinihintay din nila ang Panginoon. Yung mga nasa impyerno, naghihintay pero wala na silang pag-asa. Tignan niyo po, tayong buhay, ang laki pa ng pag-asa natin. Napakalaki ng pag-asa natin lahat. Pero natin sayangin. O natin sasayangin sana po ito. No? Sabi niya, in my Father's house, maraming mansion, if you're not so, hindi. Pupunta ako doon. Sabi ko sa inyo, gagawa pa kita. Yun niyo po ang Diyos. Kasi ang alam ng Diyos, you belong to me. So, ibibigay ko lahat ang gusto mo. Kung kulang ito, dadagdagan ko pa yan. Ibibigay ko pa. Diba sabi ng Panginoon, siksik, diglig, umabay, ibibigay siya. Bakit kayo papatalayan ng Diyos ng napakarami? Bakit? Kasi you belong to Him. Diba? Parang anak mo, diba? Bibigay mo lahat, anak mo yan eh. Si gusto mo eh, mahalin mo, anak mo yan eh. Diba? Anak kita. Ano man yung mo, bibili kita basta tama. Basta para sa ikabubuti mo. Dinan mo, ganun ang Diyos eh. Ibibigay niya lahat ng gusto niya para sa ikabubuti natin. Hindi siya magbibigay na ikakasasama natin eh. Kung minsan hiling tayo ng hiling, pero kala no, hindi binibigay. No, hindi binigay siya dahil alam niya, ikasasama mo yan. Papalitan niya ng Diyos. Yun ang mga ganong bagay. Kaya sabi niya, no, dapat manawaan natin na we belong in His glory. We belong, sabi niya dito, kay Timothy, buhat ngayon, ay nataan sa akin ang putong ng katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon. Na dapat na hukom sa araw na iyon. Si Pedro, si Pablo, buhay pa. Sabi niya, binigyan sa akin ng Diyos. Darating pa ang Diyos. Hindi lang ang akin. Hindi lang sa akin. Sabi niya, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ano ibig sabihin? Yung mga nagsisikap na gusto mong makita ang pagdating ng Panginoon, na makita mo na kasama ka doon. Pupunta lalagay sa kanan. Kaya dapat ang sabihin, manatili tayong ligtas. Yun ang ibig sabihin. Tinan niyo po. Diba? Denied. So the whole city, New Jerusalem, coming down from out of heaven from God, prepared as a bride adored for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself. Ganda na po. God Himself. Makakasama ninyo. At siya ang inyong magiging Diyos. Ganda. Tignan niyo po. Siya mismo.
Di ba? Hindi ka, anak, kunin kita. Ako na ang Diyos mo. Para bang aarugain ka na. Tingnan niyo po. Kukunin ka ng Diyos eh. Kasi inahon ka sa putikan eh. Parang nakita ko sa Facebook na isang batang payat sa Africa. Payat na payat siya. Binigyan ng pagkain. Tapos kinuha niya na. Dinala niya sa Amerika. Ngayon, nag-graduate na yung bata as college. Tingnan niyo po. Nakilala niya yung bata 3 taon. Pero kinuha niya. Nilagaan din sa Amerika, pinagamot, ganito kaya, binihisan lahat. Pinag-aral ngayon, nag-graduate ng college. Ganun ang ginawa sa akin ng Diyos. Tingnan mo po. Yung pang kinuha ka niya eh. Kaya sabi nga, di ba, nakita niyo to? Di ba? Yung tupa na naniligaw. Tingnan niyo po. Yan. Yung bagay. No? Mga kapatid. No? We all have sense of belonging. So, ngayong umagang ito, belonging to God teaches us that we are accepted, valued, and connected to both God and His people. You truly matter to all of us. Sabi niyo, magsiparito kayo sa akin. Kaya lahat na napapagod na. Kami pagod. Nantok-antok na kami. Kanina nga dumating si nakatulog ako dito. Pagod talaga. Wala kang tulog. Sabi ko nga, umbira. Bilang matanda, sabi ko, pinakamapa ko tulog 4 na oras. Kulang. Masama. Sabi ko, masama sa katawan. Kaya pabawi tayo. Yan. Pagod tayo. Pagod tayo sa Panginoon. Pero yung pagod sa paggawa ng kasalanan, ang sinasabi ng Diyos dito, kung pagod ka na, diba, lumapit ka na para magkaroon ka na ng kaligtasan. Tinatawagan niya na yung mga tao na hindi pa nagiging Kristiyano, hindi pa nag-bautismo. Alam kasi ng Diyos ang damdamin ng mga yun eh. Pagod na yan sa kapaggawa ng kasalanan. Diba? Hindi naman kasi nila gusto ng kasalanan, pero may sarili silang choice eh. Diba? Choice nila yun eh. Yung maggawa ng kasalanan eh. Hindi dahil sa, kasi Lord, nagawa ko to, hindi ko alam. Pati yung bata, ginilitan ng lake, pupukin ng bato. Sinaksak na ba sa bito ka? Hindi ba yun? Sipin mo naman yun. Yun, naghihinga na yung bata. Buti na buhay pa. Nasa ICU. Tapos sasabihin gano'n. Di ba? So, dapat yung mga ganong kriminal, dapat talaga wala nang puro sa mundo natin. Hanggat di magbabago yun. Huwag ganun magday. Kasi pag nakawala yung uulitin na naman yun. Ganyan ang tao kasi. Di ba? Hindi agad din na naunawaan na yung bilog. Agad uulit at uulit at uulit ang gawa ng kasalanan niya. Kaya dapat talaga itong magkaroon na tayo ng mga Kristiyano na sa pamahalaan talaga. Yan. Jesus knows that you have this deep need of belonging. Kaya sabi niya, do you feel lonely? Rejected? Unvalued for who you are? Yan ang kailangan ng maunawaan. Katulad ng sa pasig na babae, natagpo ang patay. Kasi napiling niya kasi malungkot siya. Para siyang walang halaga. Nagpakamatay yung bata. Bumili ng nylon sa Marikina. Akala nila, ginahasa, akala nila pinatay mo. Nagpakamatay pa na yung bata. Tingnan niyo po. Kasi may mga tao talagang ganyan. Kaya we need to move na mga kapatid. Madami sa paligid niyo, akala niyo masaya. Pero malungkot pala. Kaya dapat ipakita natin sa kanila na masaya tayo, tayo may liwanag. No? Remember, you belong to God. Kaya sa umaga nito, do you want to come to Him? Yan. He is where you truly belong. Doon pa talaga eh. Para doon ka. Kaya kayo pinanganak sa mundong ito para sa Diyos ka. Eh, sabi niya nito, ito tinuturo natin. Yan. Hear, believe, repent, confess, baptism. Pero that's not enough. Hindi lang sa bautismo. Tingnan niyo po may araw. Be faithful always to God. Why? Because you belong to Him. You belong to God. Tayo po lahat ay magpasalamat kay God. Lord God, salamat po. We understand now, Lord, that we belong to you. Tulungan mo kami, Panginoon, na ipaunawa ito sa aming mga kapwa-tao, sa mga mahal namin sa buhay, na maunawaan nila na they belong to God, not to themselves, and need to be with you, O Lord God. Salamat, Panginoon Diyos. At narito, kami nagpapasalamat muli dahil inari mo kami. Kami po ay tinanggap mo. Kami po ay inahon mo mula sa kasamaan. Tulungan mo kami maging mabuti, mapangunawa, mapagmahal, mapagkumbaba, at laging malakas. Hindi lamang po sa pangangatawan, kundi sa Espiritu.
Salamat po ng marami, Panginoon. Ang dalangin namin pasalamat. Sa kanyang pangalan. Amen.